Huwag mong asahan na uuwi kaming dala ang gamot mo. Baka mas lalo ka pang maging pabigat sa bakasyon namin, Alena. Ang boses ni Marco ay malamig. Walang bahid ng pag-aalala. Parang bumibigas lamang ng isang listahan ng mga gawaing bahay na hindi natapos. Sa kabilang linya, rinig ni Alena ang tawanan ng kanyang biyenan na si Doña Corazon at ang pagaspas ng mga maleta na isinisilid sa sasakyan. Ibinaba ni Marco ang tawag ng hindi man lang naghihintay ng sagot na iwan ang nakabibinging katahimikan sa loob ng malaking mansyon. Nakatayo si Alena sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang basong tubig. Sa harap niya ay nakalapag ang isang maliit na sobre, ang lalagyan ng kanyang maintenance medicine na sadyang naiwan sa ibabaw ng hapagkainan. Isang patunay ng kanilang kalupitan, ang mismong gamot na magliligtas sa kanyang buhay ay hinayaan nilang maiwan habang sila ay patungo sa airport para sa isang maranyang bakasyon na ginastusan ng perang pinaghirapan ni Alena. Dahan-dahang gumapang ang panginginig mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay tila isang punyal na humahagip sa kanyang baga. Ang bawat sulok ng bahay na ito na dati niyang tinuring na tahanan ay biglang nagmistulang isang malamig na hawla. Napatingin siya sa salamin na nakadikit sa pader. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay maputla. Mga mata ay namamaga at mukhang isang taong matagal nang naghihintay ng pagmamahal na hinding-hindi darating. Ang dibdib niya ay unti-unting sumasikip. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang alarmang hudyat ng pagdating ng kadiliman. Bumagsak ang baso sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso, ngunit hindi man lang ito narinig ni Alena. Ang tanging naririnig niya ay ang tinig ni Marco na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pabigat, pabigat, pabigat. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang pagpapakumbaba para sa kapakanan ng pamilyang ito, ay mauuwi lamang ba sa ganitong katapusan? Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa papalubog na araw na tila isang pulang sugat sa langit. Sa gitna ng hapdi at ng kawalan ng hangin, isang tanong ang pilit na lumalabas sa kanyang labi kahit walang boses na lumalabas. Kung ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagpapakamati para sa taong walang pakialam, karapat-dapat pa bang tawaging pag-ibig ang lahat ng ito? Ang pagbagsak ni Alina sa malamig na sahig ay hindi naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Sa kabila ng hapdi sa kanyang dibdib, pinilit niyang gumapang patungo sa counter upang abutin ang telepono. Ngunit sa pag-abot niya rito, isang tunog ng abiso ang bumungad sa screen. Isa itong email mula sa bangko na nakapangalan sa kanya. Ang laman nito ay isang abiso tungkol sa pag-withdraw ng malaking halaga mula sa account na akala niya ay nakalaan para sa operasyon ng kanyang ama. Nanginig ang kanyang mga labi. Hindi lang pala gamot ang ninakaw nila sa kanya. Ninakaw din nila ang huling pag-asa ng kanyang pamilya. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa pintuan ng kusina. Si Manang Rosa, ang matandang katulong na tila naging anino niya sa loob ng bahay na ito, ay nakatayo roon na may hawak na basang-basahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, hindi ang typical na pagsunod sa amo, kundi ang pag-aalala ng isang taong nakakakita sa katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Manang Rosa, inalalayan si Alena na makaupo, at inabot ang isang baso ng mainit na tubig na may halong kaunting pulot. Hindi nagsalita si Alena, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalaysay ng buong trahedya. Ang pagtataksil ni Marco, ang pagmamalupit ni Doña Corazon, at ang katotohanang siya ay pinaglaruan lamang sa loob ng mahabang panahon. Alam ni Manang Rosa ang lahat. Ang pagtatago ng mga gamot, ang mga tawag na ginagawa ni Marco sa babaeng kinakasama nito sa ibang bayan, at ang pagpaplano nilang ariin ang lahat ng ari-ariya ni Alena sa oras na siya ay pumanaw. Inilabas ni Manang Rosa mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na flash drive. Inilagay niya ito sa palad ni Alena.
Ito ay mga kopya ng CCTV footage at mga recorded conversation na lihim niyang kinuha sa loob ng ilang buwan. Ang bawat file ay isang patunay ng panloloko, pagnanakaw, at pagpapabaya na ginawa ni Marco sa kanyang sariling asawa. Tumingin si Elena sa maliit na gamit sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang dibdib ay tila napalitan ng isang malamig na apoy. Ang pag-iyak na kanina ay nagpapahina sa kanya ay napalitan ng isang desisyon. Hindi siya mamamatay sa bahay na ito. Hindi siya magiging biktima lamang ng kanilang kasakiman. Ang mga pader ng mansyon na ito, na dati niyang inakalang proteksyon, ay nagsisimula ng gumuho sa kanyang paningin. Naramdaman ni Elena ang pag-ikot ng mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kawalan ng hangin, kundi dahil sa bigat ng katarungang kailangan niyang bawiin. Habang nakatingin siya sa kawalan, isang malinaw na kaisipan ang bumuo sa kanyang isipan. Kung gusto nilang makita siyang mawala, ibibigay niya sa kanila ang isang trahedya. Ngunit hindi ang kanya, kundi ang sa kanila. Kaya mo bang harapin ang katotohanan, Elena? Kung ang kapalit nito ay ang tuluyang pagbutol sa lahat ng sinasabi nilang pag-ibig? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang paalala na ang bawat hakbang mula ngayon ay hindi na para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kaligtasan. Lumipas ang 2 araw ng pananahimik sa loob ng malaking mansyon. Ang kawalan ni Marco at ng kanyang pamilya ay nagbigay ng pagkakataon kay Elena na bumangon mula sa pagkakalugmo. Hindi siya nagpakita ng kahinaan. Sa halip, ginamit niya ang bawat oras upang suriin ang mga dokumentong ibinigay ni Manang Rosa. Ang bawat file sa flash drive ay tila isang matalim na kutsilyong humahate sa lahat ng kanyang nakaraang paniniwala. Nakita niya ang mga mensahe ni Marco sa kanyang kinakasama, mga salitang puno ng pagkutsa sa kanya, ang pagtawag sa kanya na isang walang kwentang pabigat, at ang pagpaplano kung paano nila hahatiin ang kanyang mga ari-arian kapag siya ay wala na. Ang bawat detalye ng kanilang panloloko ay tila isang suntok sa sikmura. Ang kanilang pagmamahal na ipinapakita sa harap ng publiko ay isang maruming palabas lamang. Ramdam ni Elena ang pang-ininig ng kanyang mga kamay, hindi sa pakot, kundi sa galit na matagal niyang kinimkim. Ang babaeng dati, hinakayuko at laging nagtatanong kung ano ang pagkukulang niya, ay unti-unting naglalaho. Sa harap ng salamin, hinaplos niya ang kanyang sariling muka. Tila estranghero ang nakatingin sa kanya, isang babaeng may mga matang puno na ng talim at determinasyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang silid, dumating ang tawag mula sa kanyang ina. Si Elena ay nagmula sa isang pamilyang kilala at may mataas na katayuan. Ngunit dahil sa pag-ibig niya kay Marco, tinalikuran niya ang lahat ng karanyaan at kapangyarihan. Anak, naririnig ko ang balita. Ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Sandaling nag-atubili si Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magsumbong. Ngunit, pinigil niya ang kanyang sarili. Kung magsusumbong siya ngayon, mawawala ang pagkakataon niyang bawiin ang lahat nang hindi sila nakakapaghanda ng depensa. Ma, ayos lang ako. Nagpapahinga lang ako. Sagot ni Elena. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa mga dokumento sa kanyang harap. Alam niyang ang bawat hakbang niya ay dapat maging maingat. Ang pagbabalik ni Marco at ang kanyang pamilya mula sa bakasyon ay ang takdang panahon para sa kanyang unang pagkilos. Hindi siya magpapakita ng anumang pagbabago sa kanyang kilos. Magiging mahina siya sa kanilang paningin, magiging sunod-sunuran, ngunit sa loob niya, ang bawat sandali ay ginagamit niya upang patalasin ang kanyang mga sandata. Ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi na kung paano sila patatawarin, kundi kung paano niya sisiguraduhin na sa pagtatapos ng lahat, sila ang luluhod sa harap niya upang humingi ng kapatawaran.
Sa paglalakad niya patungo sa pinto ng kanyang silid, isang matamis ngunit malamig na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang laro ay magsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng bawat piyesa. Ang paghinto ng mamahaling sasakyan sa harap ng mansyon ay naghatid ng isang pamilyar na ingay, ang tunog ng mga yabag na puno ng kayabangan. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, pinanood ni Elena ang pagbaba ni na Marco at Doña Corazon. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang kasiyahan mula sa mahabang bakasyon, tila walang anumang nangyari, tila walang iniwan ng isang taong naghihingalo sa loob ng bahay. Dahan-dahan, huminga ng malalim si Elena bago lumabas ng kanyang silid. Inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng kaunting kolorete upang itago ang kaputla ng kanyang balat. Kailangan niyang magmukhang mahina. Kailangang magmukhang biktima na hindi pa nakakabangon. Sa pagbaba niya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Doña Corazon na puno ng pagrereklamo sa mga katulong. Ano ba naman ang bahay na ito? Parang walang nakatira. Elena, nasaan ka na ba? Sigaw ng kanyang binan. Sa bawat hakbang ni Elena pababa, ramdam niya ang kaba. Ngunit hindi ito kaba ng isang taong natatakot, kundi ang kaba ng isang taong malapit ng sumabak sa labanan. Pagdating niya sa sala, sinalubong siya ni Marco ng isang tingin na walang halong pagmamahal, kundi purong iritasyon. Akala ko ba ay hindi mo nakakayanin nang wala kami? Bakit mukha kang buhay pa? Wika ni Marco. Isang pahayag na puno ng sarkasmo na agad na nagpakulo sa dugo ni Elena. Pilit na pinanatili ni Elena ang kanyang boses na mahina at nanginginig. Hindi ko alam, Marco. Siguro ay sadyang malakas lang ang aking pangangatawan. Tugon niya habang yumuyuko, tila isang batang pinagalitan. Nagkatinginan sina Marco at Doña Corazon. Ang kanilang mga mata ay nagpalitan ng isang uri ng pagtataka. Marahil ay hindi inaasahan na makikita pa nila si Elena na nakatayo at nakakapagsalita. Mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ni Doña Corazon. Pinalitan ito ng isang pekeng ngiti na puno ng pagkunwari. Mabuti naman kung ganoon, Elena. Huwag ka na sanang magdrama. Nakakasira ng mood pagkatapos ng aming masayang biyahe. Wika ng biyenan habang iniaabot ang mabigat na bag sa kanyang kamay. Naramdaman ni Elena ang bigat ng bag, isang pisikal na bigat na sumisimbolo sa kanyang buhay sa loob ng bahay na ito. Tinanggap niya ito ng walang kibo. Ang kanyang ulo ay nakayuko pa rin upang itago ang talim ng kanyang mga mata. Sa bawat segundo na lumilipas, ramdam niya ang pag-akyat ng tensyon. Alam niyang ito ang huling beses na tatanggapin niya ang ganitong pagtrato. Habang naglalakad patungo sa kusina, isang maikling tingin ang ipinukol niya kay Manang Rosa. Walang salitang namagitan, ngunit sapat na ang isang pagtango upang ipaalala sa kanya na ang lahat ng mga dokumento at ebidensya ay ligtas at handa ng gamitin. Ang laro ng pagpapanggap ay nagsimula na, at sa bawat peking ngiti na ibinibigay niya sa kanila, ay say isang hakbang papalapit sa kanilang tuluyang pagbagsak. Ang hapunan sa gabing iyon ay isang masalimuot na palabas. Nakaupo si Marco sa dulo ng mahabang hapagkainan, nagkukwento tungkol sa mga mararanyang restaurant na kanilang pinuntahan, habang si Donna Corazon ay panay ang pagpuri sa kanyang sarili dahil sa napakamura raw na nakuha nilang mga gamit sa ibang bansa. Sa bawat salita nila, ramdam ni Elena ang matalim na kagat ng kawalang hiyaan. Inilapag ni Elena ang pagkain sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling tahimik. Kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na ihagis ang lahat ng ito sa kanilang mga muka. Elena, bakit hindi ka kumakain? Masyado ka bang nantipid habang wala kami? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong panunuya habang hinihiwa ang malambot na steak. Hindi siya tumingin sa asawa. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa kanyang plato at sa teleponong paminsan-minsan ay nagba-vibrate sa tabi ng kanyang baso. Wala akong gaanong gana, Marco. Masyado lang akong napagod sa mga gawaing bahay.
Sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong na madaling tangayin ng hangin. Tumawa si Doña Corazon, isang tunog na parang pagkiskis ng bakal sa semento. Napagod? Sa laki ng bahay na ito, dapat ay nasanay ka na. Sadyang mahina lang ang iyong pangangatawan. Iyan ang problema sa iyo. Hindi sumagot si Alena. Yumuko lamang siya at pinaglaruan ang kanyang kutsara. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ito ang huling pagkakataon na pagtatawanan nila ang kanyang kahinaan. Habang nakayuko, inobserbahan niya ang bawat kilos ni Marco. Ang lalaking ito, na dati niyang inakalang kakampi, ay wala nang ibang inisip kundi ang sariling luho at ang babaeng patuloy niyang kinakausap sa ilalim ng mesa. Maya-maya, nagpaalam si Marco na may tatawagan lamang sa labas. Mabilis na sumunod ang tingin ni Alena sa kanya. Pagkaalis ni Marco, kinuha ni Alena ang kanyang telpono sa ilalim ng mesa at mabilis na ipinadala ang mensahe kay Manang Rosa. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang kanilang kawalang ingat ang magiging daan sa kanilang kapahamakan. Sa loob ng kusina, narinig ni Alina ang boses ni Marco na pabulong, ngunit puno ng kasabikan. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang lahat. Ilang linggo na lang at wala na ang asawa ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tahimik na gabi. Hindi na lang pala ito basta pagtataksil. Ito ay pagtatangka na ubusin siya ng tuluyan. Sa halip na matakot, naramdaman ni Alena ang isang kakaibang kalmado. Ang pagkatao niya ay nagbago na. Hindi na siya ang Alena na iiyak sa sulok. Siya na ngayon ang babaeng magtuturo sa kanila kung gaano kasakit ang mawala ng lahat ng bagay na kanilang ipinagmamalaki. Habang gumabalik si Marco sa hapagkainan na may peking ngiti sa labi, sinalubong siya ni Alena ng isang ngiting wala ring kasing tamis, ngunit kasing lamig ng yelo. Ang gabi ay balot ng katahimikan. Ngunit sa loob ng puso ni Alena, may isang unos na nagbabadyang sumabog. Pagkatapos ng hapunan, bumalik siya sa kanyang silid at sinimulang ipatupad ang unang yugto ng kanyang plano. Hindi siya gumamit ng marahas na paraan. Ang kanyang sandata ay ang mismong kasakiman ni Marco. Binuksan niya ang kanyang laptop at pumasok sa mga file ng kumpanyang ipinangalan sa kanya. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Marco gamit ang kapangyarihan ng kanyang asawa. Dahan-dahan, binago niya ang ilang access rights sa mga account na dati ay kontrolado lamang ng kanyang asawa. Inilipat niya ang mga transaksyon sa isang hiwalay na server na siya lamang ang may alam, na magsisilbing bitag sa anumang maling galaw na gagawin nito sa susunod na mga araw. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Marco. Alena, buksan mo ang pinto. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga dokumento ng lupain na kailangang pirmahan. Wika ni Marco sa labas. Ang tono ay mapilit at puno ng otoridad. Mabilis na isinara ni Alena ang kanyang laptop at hinarap ang pinto. Pagbukas niya, sinalubong siya ni Marco ng isang mukhang puno ng pagkayamot. Pumasok ito sa loob at tiningnan ang paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng paghihinala. Bakit ang tagal mo magbukas? Ano ba ang ginagawa mo sa loob? Tanong nito. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa laptop na nakapatong sa mesa. Nagbabasa lang ako ng mga lumang email, Marco. Masyado akong naiinip habang wala kayo. Sagot ni Alena, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na mahina at walang kibo. Lumapit si Marco sa mesa at tiningnan ang laptop. Iwasan mo ang pagbubukas ng mga bagay na hindi mo maintindihan. Hayaan mo na lang ang mga gawain yon sa akin. Yan ang trabaho ko para guminhawa tayo. Napanghiti si Alena sa loob ng kanyang isipan. Guminhawa tayo? O guminhawa ka lang gamit ang perang ninakaw mo sa akin? Naintindihan ko, Marco. Gusto ko lang namang makatulong. Tugon niya. Sabay ko upang ipakita ang pagkamasunurin. Mabuti naman kung ganoon. Pumirma ka na rito.
Kailangan ko nang maipadala ito bukas ng umaga. Utos ni Marco sabay abot ng isang makapal na dokumento. Kinuha ni Alena ang kapel. Alam niyang ito ay isang transfer of ownership para sa isa sa mga ari-arian ng kanyang pamilya. Ito ang pagkakataon na hinihintay niya. Sa pagpirma niya rito, gagamitin niya ang isang espesyal na tinta na naglalaho pagkalipas ng ilang oras. Isang maliit na trick na natutunan niya mula sa kanyang karanasan sa negosyo. Pagkatapos ng pirma, ibinalik niya ang papel kay Marco nang walang anumang pag-aalinlangan. Ayan, Marco. Sana ay makatulong ito sa ating kinabukasan, wika ni Alena. Umalis si Marco nang may niting tagumpay. Hindi batid na ang pinirmahan ni Alena ay isang walang lamang papel na mabubura ang lahat ng kasunduan sa oras na makarating ito sa kanyang mga kasabwat. Sa bawat yabag ni Marco papalayo, nararamdaman ni Alena ang pagninig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay ang pagninig ng isang taong nakatikim na ng unang lasa ng paghihiganti. Ang laro ay nagsimula na, at ang unang pagkakamali ni Marco ay ang pag-aakalang siya pa rin ang Alena na madaling lokohin. Lumipas ang 3 araw na puno ng tensyon at paghihintay. Sa bawat pagkakataon na magkaharap sila sa hapagkainan, pinapanatili ni Alena ang kanyang pagpapanggap bilang isang asawang walang alam at laging nakayuko. Samantala, abala si Marco sa pag-aayos ng mga dokumentong akala niya ay magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa mga ari-arian ng pamilya ni Alena. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nakukuha ni Alena ang tiwala ng mga tauhan sa kumpanya sa pamamagitan ng kanyang lihim na pakikipag-ugnayan. Isang hapon, nakatanggap si Marco ng tawag mula sa kanyang abogado. Mula sa likod ng pinto ng kanilang silid, narinig ni Alena ang pagsigaw ni Marco dahil sa matinding galit. Ang tinta ay naglaho na, at ang mga dokumentong ipinasa niya ay nagmistulang mga blangkong papel. Ano ang nangyayari sa pirma ni Alena? Bakit walang nakasulat sa papel? Sigaw ni Marco sa telpono. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng silid. Naramdaman ni Alena ang pagpintig ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa silid. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagtataka. Marco, may problema ba? Bakit parang galit ka? Tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Huminto si Marco at tumingin sa kanya ng masama. Alena, ano ang ginawa mo sa mga dokumentong pinirmahan mo? Bakit blanko ang mga ito? Bahagyang napaniti si Alena sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling puno ng kalituhan. Hindi ko alam, Marco. Iyon ang ginamit kong panulat na ibinigay mo sa akin. May mali ba ron? Sabi mo ay yun ang dapat kong gamitin para sa pirma. Napamura si Marco at hinagis ang kanyang telepono sa kama. Walang kwenta. Ang lahat ng ito ay sayang lamang. Tumingin si Alena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng lungkot na sadyang ginawa para lamang lokohin si Marco. Pasensya na, Marco. Hindi ko alam na may mangyayari ng ganoon. Gusto ko lang namang makatulton sa ating mga plano. Lumapit si Marco sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat ng mahigpit. Ang kanyang muka ay puno ng babala. Alena, sa susunod, wag na wag kang gagalaw nang hindi ko nalalaman. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, sabihin mo agad. Pilit na pinigil ni Alena ang kanyang galit habang nararamdaman ang sakit ng pagkahawak ni Marco sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, isang tingin na puno ng determinasyon na sa oras na ito, ang bawat galaw ni Marco ay magiging huling hakbang patungo sa kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat pangungutya ni Marco ay nagiging gatong sa apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagtitiis. Alam niya, ang susunod na yugto ay hindi na lamang laro. Ito ay ang pagbawi sa lahat ng bagay na kinuha mula sa kanya. Ang init ng tensyon sa loob ng mansyon
ay tila lalong tumitindi bawat oras. Matapos ang insidente, sa mga dokumento, naging mas mapagmatyag si Marco. Hindi na niya pinapahawakan kay Elena ang anumang mahalagang papeles. At laging nakabantay ang mga mata ng kanyang biyenan na si Doña Corazon sa bawat kilos ng manugang. Ngunit, hindi alam ni na Marco na ang paghihigpit nila ay lalang nagbukas ng pinto para sa susunod na hakbang ni Elena. Isang gabi, habang naglilinis ng sala, aksidenteng nabitawan ni Elena ang isang mamahaling florera na paborito ni Doña Corazon. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay naging hudyat ng isang bagong sigalot. "Ang tanga-tanga mo talaga, Elena! Alam mo bang napakamahal ng florerang yan?" Ang sigaw ni Doña Corazon habang mabilis na lumapit at akmang sasampalin ang asawa ng kanyang anak. Bago pa man dumapo ang palad ng matanda sa kanyang pisingi, mabilis na lumayo si Elena, ngunit hindi dahil sa takot. Tumama ang kanyang siko sa isang nakapatong na frame sa gilid ng mesa. Isang frame na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa na lihim na inilagay ni Marco doon para sa madaling pagkuha. Sa pagbagsak nito, nabasag ang salamin at kumalat ang mga papeles sa sahig. "Ay, patawad po, Doña Corazon. Hindi ko po sinasadya," pagmamakaawa ni Elena habang mabilis na pinupulot ang mga papel. "Huwag mong hawakan yan!" Sigaw ni Marco na kakarating lang. Mabilis niyang kinuha ang mga papeles mula sa kamay ni Elena. Ang kanyang muka ay halatang balisa. Sa mabilis na pagkuha ni Marco, hindi niya napansin na may isang maliit na kamera na nakatago sa ilalim ng mesa. Ang kamera na lihim na ikinabit ni Manang Rosa ayon sa utos ni Elena. Ang bawat kilos ni Marco, ang bawat dokumentong hawak niya, at ang kanyang mukha na puno ng pagkataranta ay malinaw na nai-record. "Marco, anong mga papeles na yan? Bakit mukhang napakahalaga?" Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring kuryosidad. "Wala kang pakialam, Elena. Bumalik ka na sa iyong silid at huwag ka nang lalabas hanggat hindi ko ipinag-uutos." Utos ni Marco, sabay tulak sa asawa patungo sa hagdan. Umakyat si Elena. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sa pagpasok niya sa silid, agad niyang binuksan ang kanyang telpono. Ang live feed mula sa kamera ay nagpapakita kay Marco na tinatago ang mga papeles sa isang vault sa likod ng malaking painting sa library. Ngayon, alam na niya ang kinaroroonan ng lahat ng ebidensya. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang pagkakamali ni Marco na pagtiwalaan ang kanyang sariling kapangyarihan sa loob ng bahay na ito ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Habang nakatingin sa screen ng kanyang telepono, naramdaman ni Elena ang isang malamig na kapayapaan. Ang florerang nabasag ay simbolo lamang ng susunod na mangyayari. Ang pagkawasak ng buong buhay na kanilang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Ang gabi ay balot ng dilim. Ngunit sa isipan ni Elena, ang lahat ay malinaw. Alam na niya kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilya ni Marco. Habang mahimbing na natutulog ang mag-ina sa kabilang silid, dahan-dahang bumaba si Alina. Bawat yabag niya sa hagdan ay parang isang pintig ng oras na hindi na maaring pigilan. Ang bawat anino sa loob ng mansyon ay tila kakampi niya sa gabi ng pagbawi. Pagdating sa library, dahan-dahan niyang inalis ang malaking painting sa dingding. Sa likod nito, tumambad ang isang digital vault. Hindi ito mahirap buksan para sa kanya. Ginamit niya ang petsa ng kanilang kasal. Isang petsang akala ni Marco ay mahalaga sa asawa. Ngunit para kay Elena, ito na lamang ang simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Pagbukas ng vault, bumungad ang mga orihinal na titulo ng lupa at mga kontrata na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay orihinal na nakapangalan sa kanya at sa kanyang pamilya. Habang kinukuha niya ang mga ito, biglang bumukas ang pinto ng library. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa mukha ni Marco na nakatayo roon na may halong gulat at galit. "Elena, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Marco ay mababa, puno ng babala na tila isang hayop na handang umatake.
Hindi man lang natinag si Elena. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Hinahanap ko ang hustisya, Marco. Ang hustisyang matagal mong itinago sa likod ng painting na ito. Sumugod si Marco. Akmang kukunin ang mga papel, ngunit mabilis na umatras si Elena at inilabas ang kanyang telepono. Kung lalapit ka, Marco, ang live feed na ito ay mapupunta sa mga pulis at sa lahat ng media channels na kakilala ko. Gusto mo bang makita ang buong bansa kung paano ka nagnakaw sa iyong asawa? Natigilan si Marco. Ang kanyang kamay na nakataas ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng yabang, ay biglang napuno ng takot. Elena, nakikinig ka ba sa iyong sinasabi? Mag-uusap tayo. Maari nating ayusin ito. Wala nang dapat ayusin, Marco. Ang mga papel na ito ay hindi na sayo, at ang mansyong ito ay hindi na rin magiging sa inyo. Tugon ni Elena. Ang kanyang tinig ay malamig at hindi natitinag. Lumabas siya ng library nang hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Marco na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho sa bawat hakbang ni Elena palabas. Hindi na niya kailangang sumigaw o makipag-away. Ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata at sa gabing ito, ang katotohanan ang nagsilbing hukom na naghatol sa kasakiman ni Marco. Habang tinatahak niya ang hallway, naramdaman ni Elena ang gaan ng kanyang kalooban. Sa wakas, ang una niyang hakbang patungo sa kalayaan ay naisa katuparan na. Ang umaga ay dumating na may dalang malalamig na hangin. Ngunit ang init sa loob ng mansyon ay tila sapat upang tupukin ang lahat. Pagkagising ni Doña Corazon, sinalubong siya ng isang abogado na nakatayo sa sala, kasama si Elena, na nakasuot ng pormal na damit. Ang imahe ng isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Ang mga dokumentong nakuha ni Elena kagabi ay wala na sa bahay. Ang mga ito ay nasa kamay na ng mga awtoridad at ng mga tunay na tagapamahala ng kanyang pamilya. Elena! Anong kahangalan ang ginagawa mo? Sino ang mga taong ito? Sigaw ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sa takot na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi sumagot si Elena. Tumingin lamang siya kay Marco, nakakababa lang mula sa kanyang silid na may bakas ng puyat at pagkalito. Marco, narito sila para ipaalam sa iyo ang katotohanan. Ang lahat ng transaksyong ginawa mo sa nakaraang mga buwan ay nasa ilalim na ng investigasyon. Hindi mo ito magagawa, Elena. Asawa mo ako! Sigaw ni Marco, sabay akmang lalapit kay Elena. Ngunit agad siyang hinarangan ng mga security na kasama ng abogado. Asawa? Isang asawa na nagtangkang kitlin ang buhay ko para sa pera? Tugon ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Tapos na ang laro, Marco. Ang panahong ginamit mo para manipulahin ako ay ang panahon ding ginamit ko para kolektahin ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang hampas ng latigo sa kanilang mga mukha. Ang lahat ng kanilang mga pekeng ngiti, ang kanilang mapanirang mga salita, at ang kanilang kasakiman ay unti-unting nakalantad sa harap ng mga taong dati nilang itinuturing na sunod-sunuran. Ang mga kapitbahay at ilang mga tauhan sa bahay ay nakatingin na ngayon sa kanila. Ang mga taong dati nilang inaapi ay nakasaksi sa pagbagsak ng kanilang danggal. Si Donna Corazon, na dati ay ubod ng yabang, ay napaupo na lamang sa sofa. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Napagtanto na lang wala na silang matatakbuhan. Ang mansyong ito, na kanilang inakalang magiging kanlungan ng kanilang yaman, ay magiging bilangguan na lamang ng kanilang sariling mga kasalanan. Habang pinapanood ni Alina ang pag-aayos ng mga dokumento para sa pagpapalayas sa kanila, naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan. Hindi ito ang kaligayahan ng isang taong nagtagumpay sa paghihigante, kundi ang kaligayahan ng isang taong tuluyan ng nakalaya sa tanikala ng isang nakalalasong relasyon.
Sa bawat sandali ng kanilang pagkataranta, nakita ni Alina ang refleksyon ng kanilang sariling mga gawa. Ang pagtataksil na kanilang itinanim ay siya na ring bunga na kanilang aanihin sa harap ng batas at ng lipunan. Ang mga sumunod na oras ay naging isang madilim na panaginip para kina Marco at Doña Corazon. Ang mga pulis ay pumasok sa mansyon hindi upang maglingkod, kundi upang isilbi ang mga warrant of arrest para sa kasong estafa at pagtatangkang pagpatay. Sa bawat dokumentong kinukuha ng mga awtoridad, unti-unting nawawala ang ere ng pagkamayaman na matagal nilang ipinagmalaki. Ang kanilang mga mamahaling gamit, na dati ay simbolo ng kanilang tagumpay, ay isa-isang nililista bilang mga kagamitang nakuha sa maling paraan. Habang nakaposa sa mga kamay ni Marco, humarap siya kay Elena. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungutya, ay puno na ngayon ng pagmamakaawa. Elena, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Kahit para sa mga nakaraang taon na nagsama tayo, iyurong mo ang kaso, parang awa mo na. Hindi kumurap si Elena. Tumingin siya kay Marco ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng put, kundi purong kawalan ng pakiramdam. Ang mga taong nagdaan, Marco, ay mga taon na sinayang mo sa iyong mga kasinungalingan. Hindi ko iurong ang hustisya para sa isang taong hindi alam ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Sa kabilang banda, si Doña Corazon ay hindi tumitigil sa pagsigaw. Ang kanyang boses ay paos na sa kaiyak at paninisi sa lahat ng tao sa paligid. Ngunit wala na siyang mapagbalingan. Ang kanilang mga kasabwat sa labas ay nagsimula na ring magtago, natatakot na madamay sa malawakang investigasyon. Ang kanilang mundo, na itinayo sa ibabaw ng utang na loob na kanilang binaluktot, ay tuluyan ng gumuho. Nang ilabas na sila sa gate ng mansyon, huminto si Elena sa may pintuan. Pinanood niya ang sasakyan ng pulis na unti-unting lumalayo. Dala ang mga taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Ang mansyong ito, na dati ay naging bilangguan ng kanyang puso, ay biglang naging tahimik at payapa. Walang sigaw, walang reklamo, walang pangungutya. Lumapit si Manang Rosa at inabot ang isang basong juice kay Elena. Tapos na, senyora, malaya na kayo. Tumango si Elena. Tumingin siya sa malayo. Sa papalubog na araw na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng hapdi. Ngunit ngayon ay tila isang pangako ng bagong simula. Ang bawat paghihirap, ang bawat luha, at ang bawat pagkakataon na siya ay itinuring na walang halaga, lahat ng iyon ay nagduro sa kanya ng isang aral, na ang pinakamahalagang ugnayan sa mundo ay hindi ang relasyong pilit mong pinapanatili, kundi ang ugnayan mo sa iyong sariling dignidad. Habang pumapasok siya sa loob ng bahay, naramdaman niya ang simoy ng hangin na mas malinis, mas magaan, at puno ng pag-asa. Ang kabanata ng kanyang pagpapakasakit ay tuluyan ng naisara. Ang mansyon ay naging payapa, ngunit hindi ito naging walang laman. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang ayusin ni Elena ang bawat sulok ng bahay, hindi para sa sinuman, kundi para sa kanyang sarili. Inalis niya ang mga gamit na nagpapaalala sa kanya ng mga masasakit na sandali, at pinalitan ang mga ito ng mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Mga bulaklak sa sala, mga libro sa silid-aklatan, at mga pinturang nagbibigay ng buhay sa mga dingding na dati malamig. Madalas siyang makita sa hardin, ang lugar kung saan dati siyang nagtatago para umiyak. Ngayon, doon siya nagmumuni-muni. Ang kanyang ina ay madalas nang dumalaw, at sa bawat pagyakap nito, ramdam ni Alina ang paghilom ng mga sugat na matagal niyang kinimkim. Hindi na siya ang Alina na laging naghahanap ng pagtanggap mula sa ibang tao. Natagpuan na niya ang pagtanggap na iyon sa kanyang sarili. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento para sa pagpaparenovate ng bahay, nakatanggap siya ng sulat mula sa bilangguan. Galing ito kay Marco. Hindi niya ito binasa agad. Tiningnan niya ang sobre ng matagal. Ang bawat sulat ng kanyang pangalan ay parang isang etyo mula sa isang nakaraang hindi na niya pag-aari. Dahan-dahan niya itong binuksan.
Ang mga salita ay puno ng pagsisisi, humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa, at nagmamakaawa na muling magkausap. Napangiti ng bahagya si Elena. Hindi yun ngiting mapanghusga, kundi ngiting nagpapatawad. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapayapaan, upang hindi na niya madala ang bigat ng galit sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Manang Rosa, tawag niya sa kanyang matapat na kasama. Pakisunog ito. Hindi ko na kailangang balikan ang mga pahinang tapos na nating basahin. Pagkatapos noon, lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa parke sa malapit. Nakita niya ang mga bata na naglalaro, ang mga magkapareha na naglalakad ng magkahawak kamay, at ang buhay na nagpapatuloy sa kabila ng lahat ng trahedya. Walang baka sakali, walang paano kung. Ang buhay ay nasa kasalukuyan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, naramdaman ni Elena na siya ay ganap na malaya. Ang hangin ay hindi na lang basta hangin. Ito ay simoy ng isang buhay na siya, ang may hawak ng manibela. Hindi na siya biktima. Hindi na siya tagasunod. Siya na si Elena, ang babaeng nagmula sa abo, ngunit ngayon ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyong dati puno ng malalamig na alaala ay nagmistulang tahanan na muli. Hindi na ito ang lugar ng pagpapakasakit, kundi ang sentro ng isang bagong negosyo na itinayo ni Elena. Isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng tahanan. Gamit ang kanyang yaman at impluwensya, binigyan niya ng boses ang mga taong tulad niya noon, na nag-aakalang ang pagtitiis ay ang tanging landas ng pag-ibig. Isang umaga, habang nag-aayos si Alina ng mga record sa kanyang opisina, pumasok si Manang Rosa na may dalang tasa ng mainit na tsokolate. "Senyora, may bisita po kayo sa labas." Sabi niya ay may kaugnayan ito sa huling hearing ni Marco. Sandaling natigilan si Elena. Ang balita tungkol sa sentensya ng kanyang dating asawa ay alam na niya. Alam niyang habang buhay na pagkabilanggo ang naghihintay sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon ang sentro ng kanyang mundo. Paglabas niya sa sala, nakita niya ang isang dating abogado ng kumpanya na matagal na nilang hindi nakakausap. "Elena, tapos na ang lahat. Ang lahat ng ari-arian na ninakaw nila ay naibalik na sa iyong pangalan. Ang mga account na ginamit nila ay nakumpiska na ng gobyerno," pahayag ng abogado. Tumango si Elena. Wala nang saya, wala nang pait. Ang lahat ay balanse na. "Salamat sa tulong mo. Ngunit mula ngayon, hindi na ang nakaraan ang nais kong pagtuunan ng pansin. Ang lahat ng ito ay gagamitin ko upang magtayo ng kinabukasan para sa iba." Pagkaalis ng abogado, lumakad si Elena patungo sa balkonahe. Tanaw niya ang malawak na harden na ngayon ay puno ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay wala sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa kanyang kakayahang magpatuloy nang hindi nawawala ang kanyang pagkatao. Ang paghihiganti ay isang apoy na kung hindi mo patayayin ay uubos sa iyo. Pinili niyang patayin ang apoy na yon at hayaang tumubo ang bagong pag-asa. Ngayon, sa harap ng papalubog na araw, hindi na siya nagtatanong kung bakit nangyari ang lahat. Alam na niya ang sagot. Nangyari ang lahat upang maging tulay siya sa kanyang sariling pagbabago. Hindi na siya ang babaeng marupok. Siya na ang pundasyon ng sarili niyang mundo. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang tamis ng buhay na siya mismo ang naghabi. Ang bawat sugat ay nagsilbing mapa tungo sa kung nasaan siya ngayon. Sa lugar kung saan ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanang araw-araw niyang niyayakap. Ang mansyon ay hindi na isang malamig na gusali.
Ito ay naging saksi sa pagbabago ng panahon at ng puso ni Alena. Isang umaga, habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pagbubukas ng foundation na kanyang itinatag, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Alena na namumutla sa sakit o nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng tiwala, at ang kanyang mga ngiti ay hindi na isang maskara, kundi isang refleksyon ng tunay na kaligayahan. Sa labas ng mansyon, marami ng mga kababaehan ang naghihintay, ang mga taong naging biktima rin ng sistemang mapang-api, mga babaeng tulad niya noon na naghahanap ng lakas. Habang papalapit siya sa kanila, naramdaman niya ang init ng pagtanggap. Hindi siya ang kanilang boss. Siya ang kanilang kasangga. Sa bawat kwento ng pagdurusa na ibinabahagi nila, nakikita ni Alena ang kanyang sariling nakaraan. Ngunit sa bawat kwento rin ng kanilang pagbangon, nakikita niya ang kanyang kinabusasan. Alena, salamat dahil hindi ka sumuko. Uwi ka ng isa sa mga kababaihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi ako sumuko dahil natutunan kong ang pinakamahalagang laban ay ang paglaban para sa aking sariling halaga, sagot ni Alena. Sa gitna ng pagdiriwang, nakita niya ang isang pamilyar na muka sa malayo, ang kanyang ama, na matagal na niyang hindi nakakasama dahil sa pagtatalikod niya sa kanilang pamilya noon. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pagmamalaki. Wala ng mga salita ng pagsisisi. Wala ng mga pagtatalo. Isang mahigpit na yakap ang naganap. Isang yakap na nagbubuklod sa pamilyang matagal na naputol ang ugnayan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alena na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi lamang para sa kanyang sariling paglaya. Ito ay para sa pagbabalik ng kanyang sarili sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mga materyang na bagay na nawala, ang mga taong nagtaksel, lahat ng iyon ay naging bahagi ng isang malaking leksyon. Habang tinitingnan niya ang kanyang bagong mundo, ang isang matamis na kapayapaan ay bumalot sa kanya. Hindi na niya kailangan ang pagkilala ng ibang tao, hindi na niya kailangan ang pagsang-ayon ng mundo. Sapat na ang alam niyang sa bawat pagising niya, siya ay malaya, siya ay buo, at siya ay tunay na masaya. Ang kabanata ng kanyang pagpapakasakit ay tapos na, at ang kabanata ng kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo si Alena sa tabi ng malaking bintana ng kanyang silid, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbuka ng liwanag sa silangan. Ang simoy ng hangin sa labas ay tila may dalang bagong himig, malayo sa mapang-api, at mabigat na pakiramdam na matagal nang bumalot sa bahay na ito. Sa lamesa sa kanyang tabi, nakalagay ang pinal na desisyon ng korte tungkol sa pagpapawalang bisa ng kanyang kasal kay Marco, kasama ang mga dokumento ng tuluyang pagbawi sa lahat ng ari-arian na ninakaw sa kanya. Ito na ang dulo ng isang mahabang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luha ng pait na pumatak mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng papel, naramdaman ang tuyong texture nito na tila sumisimbolo sa natapos na ring sakit ng kanyang nakaraan. Senyora Alena, handa na po ang inyong agahan sa ibaba. Ang mahinahong boses ni Manang Rosa mula sa pintuan ay bumasag sa katahimikan. Lumingon si Alena at numiti ng bahagya. Salamat, Rosa. Pababa na ako. Sa pagbaba niya ng hagdan, naramdaman niya ang magaan na bawat hakbang. Wala na ang takot na baka may sumalubong sa kanyang galit na mukha ni Doña Corazon, o ang malamig na tingin ni Marco na nagpaparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno na ng liwanag at sariwang hangin. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan na ng maliliwanag na tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Naupo siya sa hapagkainan at tiningnan ang simpleng pagkain na inihanda para sa kanya. Walang magarbo, walang pilit na karanyaan, ngunit puno ng kapayapaan. Rosa, pagkatapos ng araw na ito, nais kong maglakbay sandali kasama ang aking pamilya.
Wika ni Elena, habang humihigop ng mainit na tsaa. Gusto kong makita ang dagat, ang malawak na karagatan kung saan walang hangganan ang abot tanaw. Nararapat lamang po yan sa inyo, senyora. Sagot ni Manang Rosa na may ngiti ng tunay na kagalakan. Matagal ninyong dinala ang bigat ng mundo. Oras na para hayaan ang inyong sarili na lumipad. Humarap si Elena sa salamin bago lumabas ng bahay upang simulan ang kanyang araw. Tiningnan niya ng matagal ang kanyang sarili. Wala na ang maputlang mukha ng asawang pinabayaan sa gitna ng karamdaman. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may matatag na tindig, may mga matang puno ng karunungan na nakuha mula sa apoy ng pagsubok. Hindi na siya biktima. Hindi na rin siya ang taong binalot ng put upang maghigante. Siya ay si Alina lamang. Isang babaeng natutong magpatawad sa kanyang sariling mga pagkakamali at nakahanap ng tunay na kalayaan sa pagpili na maging masaya. Sa pagbukas niya ng pinto ng mansyon upang salubungin ang bagong araw, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Alam niya, anuman ang dalhin ng bukas, wala nang makakapigil sa kanyang muling paglipad. Lumipas ang 5 taon mula nang magbago ang takbo ng buhay ni Elena. Nakatayo siya ngayon sa beranda ng isang payak, ngunit magandang bahay bakasyunan sa tabi ng dagat sa Batangas. Sa di kalayuan, nakaupo ang kanyang mga magulang, masaya at malusog, habang nag-uusap sa ilalim ng mga puno ng niyog. Si Manang Rosa naman ay abala sa paghahanda ng hapunan. Masiglang nakikipagkwentuhan sa mga katulong habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Minsan, sa mga sandaling tahimik tulad nito, sumasagi pa rin sa isip ni Elena si Marco at si Doña Corazon. Nabalitaan niya kamakailan mula sa kanyang abogado na patuloy pa rin ang pagdurusa ni Marco sa loob ng bilangguan habang si Doña Corazon ay nabubuhay na ngayon sa kahirapan sa isang malayong probinsya. Iniwan ng lahat ng mga taong dati ay nakikinabang sa kanilang yaman. Nang marinig ito ni Elena, walang galit o pagkasuklam sa kanyang puso, at lalong walang halong kagalakan. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na habag. Sa sandaling yon, napatunayan niya sa kanyang sarili na ganap na siyang nagpatawad. Ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Ito ay ang pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa bigat ng nakaraan upang hindi na sila magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Natagpuan na ni Elena ang kanyang tunay na kapayapaan. Ang kanyang foundation ay nakapagligtas na ng daan-daang kababaihan na nagbigay sa kanya ng mas malalim na layunin sa buhay. Hindi na siya ang Elena na umaasa sa pagmamahal ng iba upang pakiramdam na siya ay may halaga. Siya na ngayon ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga nangangailangan. Ang kanyang paglalakbay ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihingi ng iyong dignidad bilang kapalit. Ang pamilyang tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kahahayaang masaktan at magtiis ng walang katapusan. Ang bawat sugat ng nakaraan ay hindi katapusan ng kwento, kundi simula lamang ng isang mas matatag na pagkatao na handang harapin ang anumang unos na dadaan sa buhay.